last stanza ng ating ginawit. Draw me closer, closer to your heart. And do you know that the Lord answered your prayer? So you are now closer to Jesus' heart. Now tell Him, Jesus, I'm in love with you. You are closer to Jesus' heart. Now say, Jesus, I'm in love with you. Pero kung ako, Jesus, I'm in love with you. Narinig niyo? Jesus, I'm in love with you. Sometimes, yung mga mag-lovers, hindi sila laging malakas magsalita, Hoy, I love you. And then, sometimes, when they are so close together, they whisper, Jesus, I'm in love with you. Di ba? Can you do that? Go. Amen. So, good morning po sa lahat. Good morning sa kasama natin sa online. Good morning sa kasama natin sa sanctuary. It's so nice na kayo po ay makita hanggang sa extension. Praise the Lord. Mamaya po meron tayong dedication service para po sa mga bata na talagang mahal na mahal ng ating Panginoon. And alam ko po na sa mga susunod na buwan, marami pa ang mga ide-dedicate na babies because the Lord has already opened the womb ng ating mga nanay sa BCC, kaya't marami po ang ide-dedicate na mga bata. At kinalulugdan po ng ating Panginoon ang dedication ng bata, dedication. Nabanggit ko na po one time in one of my preachings, sabi ko, isa sa mga duty ng pastor na ginagawa ko ay yung mag-dedicate ng children. Oo, yun po. Dahil pag tayo po ay nagde-dedicate ng mga bata, we are fulfilling the mandate of the Lord. Sabi po sa Luke 18 and 16, sabi doon, let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Baka po pagdating ng araw, Ate Pat, mas marami na ang children kaysa sa YOP. Oo, pag Wednesday service, ay pagka sa Wednesday prayer meeting, ang dami na po mga children talaga. Hindi lang po sila nagpe-play. Minsan nagpe-play sila, may mga portion sa kanilang takbo-takbo, pero nagpe-pray din po sila. So napakabuti po ng Panginoon sa atin sa BCC. So, let us declare Psalm 118 and verse 24. Today is This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! Namiss ko po ang pagtaas ng kamay. Dahil sa mga regalo po na binibigay sa akin ay pang Gen A, Gen Alpha. Okay po, so basahin po natin ang ating text for this morning. Ito po ay matatagpuan in Genesis 17, verses 1 hanggang 8. So sabi po doon, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Verse 3, Abraham fell face down, and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful.
I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Verse 8, the whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Rin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So last week po nakita natin kung paano pinalitan ni Yahweh ang pangalan ni Abram. So si Yahweh po, Yahweh added his hay to the 4-letter number of Abram at ito po ay naging Abraham. Okay po, yan, 4-letter po. Saka sa Hebrew, ang Abram, 4-letter lang. So, Abram. At ito po ay naging Abraham. Ayun, naging 5 na po. Because yung kulay red ay naidagdag po. Ang kulay red po is the letter He. So, dinagdagan po, kaya naging Abraham. Yun po. So, in the spiritual, pinalitan din po ni Yahweh ang pangalan ni Abraham sa pamamagitan ng paghinga sa kanya. Hiningahan po siya. Hininga sa kanya ang breath of God. Yung po kasing breath of God ay tinatawag din pong He. So, ang He, ang ibig sabihin is grace. Isa po, grace. Ito din po ay breath, sigh, look, reveal, at ito din po ay ruach. Ibig sabihin po ay breath of God, wind. Yan po ang ibig sabihin ng He. And in this particular letter na idinagdag po kay Abraham, idinagdag po dyan ay yung breath of God. Hiningahan po si Abraham ng ating Diyos. So last week po nakita rin po natin at naranasan ang breath of God. Sa last portion po ng ating service, we call upon the Lord and says, Lord, breathe on me the breath of God. Kung yan po naranasan nyo, may nakaranas po ba? Naranasan po ba ninyo yan? Ayaw po ako sa ibig sabihin, I don't see a hand. Pero meron pong mga nagkukwento sa akin about their experiences. So nawa po, kung kayo ay merong experience, ilagay po nyo yan sa ating, ano pa ba tawag, Facebook pa ba ngayon ang uso? May Facebook ba? O ilagay po nyo yan sa Facebook or kung ano pa man po ang bagong social media. Ilagay po ninyo yan so that others may be encouraged. Malaman nila, uy, totoo pala, ay nararanasan pala. Ay, ganun pala yung ng mga nararanasan. Kasi baka nararanasan din nila. Okay po, so ilagay po natin yan. Kung kayo po ay hindi nahihiyang maglagay ng marami sa inyong social media na mga kung ano-ano, kung saan kayo kumain, kung saan kayo nagpunta kayo sa Taal, sumakay kayo ng bangka, nakihanap kayo doon, inilalagay nyo yan. Lalo't higit, ilagay po ninyo yung nararanasan nyo sa loob ng church. Okay po? So, yun po ang nais po ng ating Panginoon kasi na makita po yung kabutihan ng Diyos sa atin. So, sa ating pong pag-aaral last week, ibinigay ni Yahweh ang kanyang hay, yung kanyang hininga, kay Abraham. Hiningahan niya si Abraham ng hininga ng buhay, nakatulad po ng hininga na binigay din po niya kay Adan. So si Adan po, nang hiningihan ng ating Diyos, si Adan po ay naging father of humankind. Si Abraham ang naging father ng lahat po ng tao. Si Adan ang naging father ng lahat po ng tao. After Adam, lahat po ng tao ay naging anak ni Adan, lahinan ni Adan. Pero hindi rin po nanatiling ganun because noong si Abraham po ay hiningahan din ng hininga ng ating Panginoon, ang lahat na po ng tao na mananampalataya kay Jesus Christ
as their Lord and Savior. Ang lahat na po ng tao na susunod sa pananampalataya ni Abraham, si Abraham po ay naging father of nations, of multitudes. Hindi na po ng all people. Hindi na po. Doon lamang sa mga pipili kay Lord Jesus Christ. And sa John 3:16, nakalagay po doon, for God so loved the world that whosoever, kung sino man, nandun po yung pagpili, sino man ang mananampalataya kay Kristo Jesus, sila po yung tumanggap kay Jesus Christ, sila po ibibigyan ng buhay na walang hanggan. So, if you believe in the promised Son, the promised seed, the seed of Eve in Genesis 3:15, then yun po ay pananampalataya na maaari kayong maliligtas kayo. In Genesis 1:28, ang sabi po doon, matapos likhain ni Yahweh si Eva at Adan, ang sabi po, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. So God blessed them. Tingnan niyo po, God blessed them and said, una po yung blessing ng ating Panginoon, God blessed them and said, tapos inutusan sila. Do you know that bago kayo utusan ng ating Panginoon, nauuna yung kanyang pagpapala? Even in Genesis 9:1, si Noah po, nung lumabas ng ark, ang sabi po doon, God blessed Noah and said, ganun din po sa atin, nauuna palagi, pagpapalain muna tayo ng Panginoon at saka po tayo uutusan. Hindi po yung uutusan muna tayo, titignan kung magagawa natin at pag hindi natin nagawa, hindi tayo pagpapalain. Hindi po ganun ang ating Diyos. Ating pong Diyos, nauuna ang pagpapala. So God blessed them and said to them, ito po yung utos, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Yun po yung utos. Maganda po sa Amplified Translation. Sabi sa Amplified Translation, binigay niya po yung mga meaning. Sabi niya, God blessed them, granting them certain authority, and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subjugate it, putting it under your power, and rule over, dominate. Dominate the fish in the sea, the birds of the air, and every living thing that moves upon the earth. O sabi ng ating Panginoon, sabi, God bless them by granting them certain authority, giving them power to dominate. Ang ibig po sabihin ng dominate ay mangibabaw. Ikaw yung mangibabaw, ikaw yung mamuno, ikaw yung mangmuna. Kayo, mga tao, ikaw, Eva at Adan, at lahat ng iyong malahi, kayo ang mamumuno sa mga lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa, sa mga isda, sa tubig at mga ibon, sa himpapawid. Yun po ang utos sa kanya, mangibabaw kayo. Hindi po sinabi immediately na God bless them and they will dominate the earth and they will subdue the earth. Hindi po ganoon. Sabi, inutusan, be fruitful and multiply and utos po sa kanila, dominate the earth, subdue the earth, replenish the earth. Yun po yung utos sa kanila. So ang mga hayop po, ang mga hayop, lahat ng uri ng hayop, pati yung mga nasa isda, pati yung mga nasa ibabaw, meron po tayong power over them. Hindi po ba? Sa mga ipis, sa mga bat, sa mga manok, we have power over them. Dahil iyon po yung God bless them to dominate. Pero, pag may lumipad na ipis, ako ang superior. Pag may lumipad na ipis, lalaki o babae, bata o matanda, naglulundagan sila.
pag may bat na lumipad dito, miski may preacher dito, hindi po totoo nang na-dominate natin. Meron nga po akong kilala, takot siya sa manok. Pag merong manok, lalo na nung nandun kami sa Horeb, ang daming manok nun, pag may manok, takot na takot, lumulundag siya sa pag may manok. Kain naman ang kain ng Jollibee. Ganyan po ang tao. Yung utos sa atin, hindi po natin nagawa. That is why tayo po ay makasalanan. Hindi po natin kaya itong tuparin. Pero we have authority over them. Last week po, nakita po natin yung salitang ipinaubaya. So sabi doon, ipinaubaya ni Yahweh ang pagbibigay ng pangalan over all the creatures. So, si Adan, ang nagpangalan. At kinuha na rin natin bakit kami authority over somebody. Pag ikaw ang nagpangalan, ikaw ang may authority over them. Kaya nga't ang paalala ko sa inyo, huwag kayong basta-basta tatanggap ng pangalang ibibigay sa inyo ng kung sino man because they will have authority over you. So si Adan, binigyan ng authority, napangalanan niya lahat ang mga hayop. Inilapit sa kanila ng Diyos isa-isa. Napangalanan niya lahat yun. Imagine how many species ng hayop ang meron sa ilalim ng dagat at sa ibabaw ng lupa, sa himpapawid. Napangalanan niya lahat yun. Ganun po katalino si Adan. So ang sabi sa kanya, be fruitful and multiply. Be fruitful and increase your numbers. Nagawa po ba niya yan? Nagtagumpay po ba si Adan? Tanong, nagawa ba niya yan? Nagtagumpay ba siya? Sa utos ni Yahweh. Amen, ang sabi po ni Kuya. Sa pagbibigay po ng pangalan, yes, amen. Nabigyan nga niya ng pangalan lahat eh. Nabigyan niya ng pangalan lahat. Hindi natin mabilang kung ilang uri yan. Nabigyan niya ng pangalan, pero, ano po ang nangyari? Nang lumapit ang serpent kay Eva, ano po ang nangyari? Eto na si serpent, kinausap si Eva, nagoyo si Eva. Kaya siya ay kumain ng prutas na pinagbabawal. Hindi niya pinangaralan itong serpent na ito. Hindi niya sinabing, akong may authority over you, wala kang karapatan na ako i-questionin. Hindi po, kagad-agad in-entertain niya. Hindi siya nagkaroon ng tagumpay sa isang serpent, sa isang ahas. We know that yung ahas ay sinapian lamang ng devil, pero still, ahas ang kanyang forma. Dapat sinabi niya, I have authority over you, get out. Dapat po na ganoon, pero hindi, na-entertain niya at nasukol siya. Kaya nga po siya ay kumain ng pinagbabawal na puno, na bunga ng puno. Hindi lang yon, binigyan niya ang kanyang asawa. At yung kanyang asawa, tinanggap din, kinain din. Ang sabi po sa Genesis 6 and 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Ibig sabihin, nagtagumpay si Adan para sila ay dumami. Nagkaroon ng maraming tao sa daigdig na ito. Pero nga, ang sabi sa verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan. At puro kasamaan na lamang ang laging nasa sa isip ng tao. Pinag-aaralan ko po ito. Sabi ko, hindi naman nagkaiba noon hanggang ngayon. Na laging kasamaan na lamang ang nasa isip ng tao. Kung totoo po, yung sinasabi, this is if, kung totoo, na sinasabi na ang kita sa isabong ay umaabot sa 2 billion. Nakakita na ba kayo ng 2 billion pesos? Kung 2 billion pesos a day, napakadami-dami na pong pera niyan. At sabi ko nga, hindi mahirap ang Pilipino because we can collect 2 billion pesos sa isang araw. Sa isang laro.
Pero ano po dinudulot nitong napakaraming pera na ito? Sila ay papatay ng ganoon na lamang. Kung totoo, I do not accuse them, but I'm giving this as an example. Kung totoo nga, papatay sila ng ganon-ganon na lamang because they have so many money. Yung noong araw at utak ng tao ngayon ay lagi na lang sa paggawa ng masama. In English sabi, every inclination of their heart ay masama. Ganon po noon, at sa palagay ko, ganon din naman ngayon. Hindi po nagkaiba, hindi po nabago ang pagdami ng kasalanan. So, habang dumadami ang tao, dumadami ang kasalanan. Kaya po sa verse 6, sabi po ng verse 6, Genesis 6 and verse 6, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh, na nilikha pa niya ang tao. 7, sabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Kinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. So, ang ginawa po ng ating Panginoon, nagpadala siya ng baha. Alam na po natin ang mga istorya na yan ni Noe. Alam po na kinakanta po natin yan. Nalulunod na kami. Alam po natin, memorize po natin yan. So alam natin istorya, nagpadala ng baha ang ating Panginoon, nalunod lahat ang mga tao, napalis ang mga hayop, ang mga ibon, maliban kay Noah at sa kanyang pamilya. Kanyang Noah, kanyang asawa, kanyang 3 anak, at ang kanilang mga asawa, 3 lang po, tigi-tigi sa sila. So 8 people na lang ang natira sa daigdig na to. Napalis na ang lahat ng masasama. 8 righteous people. Because ang sabi po ng talata, napili si Noah because he is the only righteous on the face of the earth. Kaya si Noah po at ang kanyang pamilya, wala nang masama. At ang sabi po ng ating Panginoon, sa verse 9, then God blessed Noah and his son, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Notice, ito po yung mandate kay Adam and Eve, be fruitful and multiply. Ganon din po ang mandate kay Noah. Mandate po, kasi mandate po, theologically ang tawag po kasi mandate. So, sa Tagalog, ito po ay utos, pahayag, tungkulin. So, a mandate is an official or authoritative command, an order or injunction, a commission, a judicial precept. So, ito po yung bahagi ng tinatawag nating Edenic Covenant or the Covenant of Work. Ibinigay po ang mandato, ibinigay ang mandate to Adam and also to Noah. What is the mandate? Be fruitful and increase in number. Yun po ang mandato sa kanila. Hindi na bago. In the beginning, kay Eva at kay Adan, at kay Noah, after malipol na, mapalis na ang tao sa mundo, ganon pa rin po ang nais ng ating Panginoon. But in Genesis 17, si Yahweh po ay gumawa ng panibagong covenant. Ang sabi ni Yahweh kay Abraham, 17 and verse, sige po, 2. Sabi niya, I will confirm my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Sa ibang salin, sabi niya, I will greatly increase your numbers. I will make you very fruitful. Kay Noah at kay Adan, ang sabi po ng Panginoon, increase your number. Pero kay Abraham, ang sabi po dyan ng Panginoon, I will greatly increase your number. Kay Noah at kay Adan, increase. But because the Lord is making the promise, ang sabi niya, I will greatly increase your numbers, and I will greatly make you very fruitful. May pagbabago dyan. Ano po ang pagbabago? May malaking pagkakaiba.
Si Adan po ay binigyan ng command. Si Noah ay binigyan ng command. The command is, be fruitful. Kay Abraham, na iba, because ang sabi, I will multiply you. I will increase your number. Si Lord na po. Kay Noah at Adan, it is a command. Kay Abraham, it is a promise. Okay? Pagkakaiba. Iba yung command, iba yung promise. So, kay Abraham po, it is a promise. Ang kay Adan po ay tinatawag na covenant of works. Alam na po natin yung work. Ang work, ikaw yung magtatrabaho. And it was conditional. Conditional because it is based on Adam's obedience on God's command. It is based on Adam's obedience. Samantalang si Abraham naman po, it is a covenant of, natalakay na po natin yan, covenant of, kabaliktaran po ng work or law is grace. So it is a covenant of grace. Ano po yung covenant of grace? Ang covenant of grace naman ay hindi nakabase sa aking gagawin, kundi nakabase sa gagawin ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. So magkaiba na po yung ginawa ng Diyos. Excuse me lang po. Okay, si Eva at si Adan po bilang mga unang tao sa daigdig na ito ay naatasan, magpakarami at punuin ang daigdig na ito ng mga anak. Punuin ng mga anak ang daigdig na ito. Kaya nga po, hindi po masama na kayo ay mag-aasawa at magkakaroon ng anak dahil ito po ay mandato ng Diyos. Pero pag kayo po ay nagkaanak, kailangan lang po, ito ay andon sa order of God. Andon sa pamantayan ng Diyos. Kaya po, isang lalaki at isang babae nagkaibigan, nagpakasal, under the blessing of the Lord, then it is God's promise. Siya yung mag-cause sa inyo, siya yung maggagawa ng kaparaanan sa inyo para kayo mag-multiply because this is the very desire of our Father. So si Eva at si Adan po ay naatasan magparami ng mga anak sa daigdig na ito. Pero ang nakalulungkot po, naalis ang focus nila. Ang mandato sa kanila, the very first mandate is that be fruitful and increase in number. Kaso mo po, ang nangyari sa kanila, ang naging focus na po nila is doon sa obedience and the consequence of not obeying God. Bakit kasi po, in Genesis 2, meron din pong sinabi ang ating Panginoon sa kanila, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. So, naalis po yung focus. Ang focus nila, sabi nila, imbis na magpakarami sila, sabi ni Lord, magpakarami tayo. Pero sabi naman ni Lord, pagka kumain tayo noon, baka makakain tayo niyan. So, nawala po yung focus nila. Hindi na po sila nandun sa magpakarami. Marahil, natakot po sila doon sa utos because the very moment that you eat from the tree of the fruit of knowledge of good and evil, sabi nila, baka mamatay tayo. So, ano ang kanilang mission? Magpakarami. Pero dahil sa takot, ayaw na nilang magpakarami, kundi ang ginawa na lang nila is mag-enjoy sa garden. Napakaganda po ng garden. Nag-enjoy sila sa garden, takbuhan siguro. Uy, ito hindi pa natin to nakita. Uy, ito, napangalanan mo na ba to, Adan? Nag-enjoy sila doon. Nawala ang focus to multiply. Because that is the first command na ibinigay sa kanila, magpapakarami kayo. So, nagandahan po sa garden. Day after day, the Bible is silent anyway, kung kano sila katagal in the garden na nag-enjoy.
Pero nawala po ang focus kasi. Nagkaroon sila ng, parang sa mga tao po din ngayon, ang nakalulungkot po sa mga maraming Gen Z, Gen A, Gen B, ano pa susunod na Gen? Gen to? Ano Gen to? Abala rin po ang ating mga new generation ngayon. Saan? Abala sila sa magpayaman, abala sila sa makapunta sa different places. Hindi po masama. Hindi po masama yun. Takot na sila ngayon, katulad ni Eva at Adan, takot silang magkaroon ng commitment. Takot silang magkaroon ng sariling family. Takot silang mag-fail because ang daming broken families. Takot na yung ating generation na tumingin ng makakasama nila sa buhay. Para namang yung nagsasalita ay marami ring anak. Maraming anak ang espiritual. Takot na po. Ang ginagawa is kaabalahan sa trabaho, work, and then pleasure. So nakakalimutan po natin. So, in short, ang panawag ko sa inyo, mga katalagahan at mga kababaihan, sabagay, pinagpapray ko nga po ito. In one of my preaching, sabi ko, pinagpapray ko ang ating mga kabataan na magkaroon sila ng partner sa buhay na ipagkakaloob ni Lord. Pero hindi naman dahilan para kayo magmadali. Balagi ito po ay idudulog natin sa Panginoon because the very desire of the Lord is for a man and a woman. Okay po? So wag po natin kakaligtaan yan. Maging mayaman po kayo, nagiging problema din ang napakayaman. Because when you get old, asan po paglalagyan ng inyong kayamanan? Sa akin nga pong aabang ng mga balita sa ating bansa, napakadaming mayamang mga tao sa daigdig na to, nagpakayaman. Pagdating nila sa pagtanda, gagamitin din nila yung kanilang kayamanan para iligtas yung kanilang reputasyon. Hindi po ba yan nakakalungkot? Well, anyways, hindi po yan kasama siya. Hindi po kayo kasama dyan. So ang mission po talaga ng tao is magpakarami. Pero imbis po na magpakarami, yun nga nangyari kay Eva at Adan. So sa Edenic covenant, the covenant of work, ang nais po ng Panginoon is perfect obedience in God's righteous standard. God's righteous standard. Ang pamumuhay na katulad pa rin po ng sinasabi ni Pablo in the New Testament, katulad pa rin po ng pamumuhay na ibinigay sa atin ni Lord Jesus Christ as good example. So ang nais po ng Panginoon, tayo ay magpakarami, perfect obedience, and God's righteous standard. Yun po. Sa Galatians 3:10, ang sabi po doon, for all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Sa Genesis 3, nung magkasala si Eva at si Adan, sila po ay isinumpa ni Yahweh. Genesis 3, pababa, makikita po nyo dyan ang lahat ng sumpa na ginawa ni Yahweh. For they focus on obedience and the consequence of sin, rather than population growth. Sa akin pong conclusion, though hindi ko naman pa ito nabasa sa any commentaries or manuscript na patungkol, parang ang sa akin pong palagay, itong si Eva at si Adan, kaya hindi po nagkaanak. Alam po natin, walang anak si Eva at si Adan sa garden. Wala po siyang anak doon. Wala po silang anak doon. Ang akin pong pakiwari, hindi sila nagkaanak sa loob ng garden because nakatuon po sila doon sa takot na magkasala sa Lord. Na ganun din po ang nangyayari sa mga tao ngayon. Sobrang takot sila na magkasala sa Lord
Kaya ang lahat ng ginagawa nila ay taliwas sa Lord. Unconsciously, ginagawa nila ang lahat ng taliwas sa Lord. Hindi po nila sinasadya yun. So kay Abraham po is a covenant of grace. Covenant of grace is unconditional and based on God's promises, emphasizing faith rather than work. So ang promise po ng ating Panginoon kay Adan at kay Abraham, I will. Ako ang magpaparami sa inyo. So it is God's initiative. Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Ako ang gagawa ng kaparaanan, hindi ikaw. Kasi wala kang magagawa. Si Adan, si Noah, they failed. Ako ang gagawa ng kaparaan para sa inyo. It is my commitment, not yours. Ako ang gagawa. Wala akong aasahan sa iyo, kundi ang iyong pananampalataya. Manampalataya ka lang sa akin, I will do this for you. Manampalataya ka at gagawin ko yan sa iyo. So sa Romans 4 and 19, ito po ang sabi ni Pablo, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Kay Abraham po, sabi ni Pablo, sabi ni Abraham, I consider, itinuring kong yung aking katawan, ang my body is already dead. Dead, because it cannot reproduce, so it is dead. Ganon din ang womb ni Eve, it is ni Sarah, because it is dead. It cannot reproduce. Kaya sabi nila, wala po silang magagawa. Kaya sabi ni Lord, I will. If we will only accept na, Lord, wala akong magagawa. Lord, hindi ko kaya. Then sasabihin ni Lord, I will. I will do it for you. Kaya sabi po ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah, is there anything too hard for me? Nothing is too hard for me. Nothing is impossible. Wala pang imposible. Si Abraham is 99 years old. Sarah is 89 years old. 10 years pampagitan nila. So sa kanila, dead na yung kanilang body, unable to reproduce. But to God, nothing is impossible. Parang narinig ko kanina sa ating cell group, ano man ang dead situation sa inyong buhay, can be resurrected. Kayang-kayang buhayin ng ating Panginoon. Ano man ang nakakita mong hopelessness sa buhay mo, in Christ there is hope. And it is not a dead hope, it is a living hope. Kaya po, kailangan natin si Jesus Christ. Sa Genesis 17 and 2, ulitin po natin doon, then I will make my covenants between me and you, and I will greatly increase your number. I will make you very fruitful. So nangako po si Yahweh, ang tawag po dito, again, is covenant of grace. Okay. Kay Adan, covenant of work. Ang covenant of work is based on obedience. Ang covenant of grace is based on the divine grace of God. Yun po. Ang covenant of work ay utos. Ang covenant of grace ay promise. Okay po. So, okay po tayo dyan. So, alam niyo po, nasa pasimula pa lang ng daigdig na ito, wala pa si Eva at si Adan. Sa pasimula pa lang, ano ba, sinimulan ba ito kay Eva at kay Adan? No. Pinasimulan nito, there was chaos. Nakita ng ating Panginoon, sabi niya, let there be light. Sa pasimula pa lang po ng daigdig na ito, nasa puso na ng ating Diyos ang magpakarami ang kanyang nilikha. Nasa puso na, nasa isip na, nandun na, kakabit na sa Diyos na makita niya na ang buong daigdig na ito ay puno ng tao. Okay po ba kayo yan? Alam niyo po na sa Bible, in the Bible, nandito na, unang-unang salita pa lamang ng Diyos, andito na yung kanyang pinakamimithi, ang laman ng kanyang puso, na ang tao ay magpakarami. What is the very first book of the Bible? Genesis. Genesis means the book of beginning. And what is the very first word in the book of Genesis? In the beginning. Oh.
In the beginning, God created the heavens and the earth. Parang pag sinabi mo, the very first word in English is in. But the very first word in Hebrew, it is not in the beginning, but okay. Sa Hebrew po, ang very first word is Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kunin po natin yung Bereshit. Bereshit bara Elohim. Ang ibig po sabihin ng Bereshit is in the beginning. Bereshit. At pag in-spell po natin isa-isa, ang Bereshit, ganito po ang lalabas. Parang maliit ang Hebrew letters. Yung pong Hebrew letters ay yung nandun sa maliit. Pero dapat malaki siya. Hindi ba natin mapapalaki? Reading from right to left, yung mga letters na yan, can you use a cursor? Yung nasa loob, pwedeng gumamit ng cursor. Ituro po natin yung word na Bereshit. Okay, ayan, Bereshit. Yan po ang kanyang pagkakasulat sa Hebrew. So, ang Hebrew po ay nagsusulat ng mula sa right to left. Tayo ay from right to left. Ay, from left to right. So, yung pang unang-unang letter na nandito sa right, pwedeng ganun ang cursor. Okay, ayun po. Ang unang-unang letter po niyan, Bereshit, is Beth. Sa iba po, ang pronunciation niya is Beit, spell B-E-I-T, sa iba ay B-E-T, pero sa alphabet, it is B-E-T-H. So, Beth, yan po, unang-unang letter niya is Beth. And then, next is R. Ano po ang R? Okay, ano po? Nadinig ko may sumagot po. Resh, R. Okay, dito tayo sa dulo. Yan po. So, yan po ay Beth. Ang next is Resh. Okay, Resh. Then, Aleph. Alam na po natin ang letter ng Aleph. Aleph. Next letter, third. Okay. Ang next is Shin. Alam na rin po natin ang Shin. And then, yung maliit na kudlit ay Yod. And then, lalong sa ulado natin yung letter na yan ay Tab. Aleph Tab. Aleph Tab is the signature of the Lord. Aleph Tab. In English, beginning and end. Alpha, Omega in Greek. So, yan po, Tab. Aleph Tab. So, ang very first letter po ng Bereshit is Beth. At yan po, base sa kanila, ang kanilang pictograph, ang tawag po nila dyan is a house. A house. House daw po yan. Siguro sa kanila, because they live in tent, tawag nila dyan, house. Okay, so, ang house ay unang-una na, in the very beginning of everything, there is Bereshit, and the very beginning of Bereshit is the Beth, and Beth is house. So there is already a house in the beginning. In the mind and heart of God, in the plan of God, there is already a house. At ano po yung house na yan? Next po, na letter doon, is yung pong letter na R. Ang R po ay, ang ibig sabihin po naman ng R ay rest, at ito po ang picture po niyan, meaning, pag pinagsama mo po yung Beth and R, rest. Pag pinagsama mo po ang Beth and rest, ang tunog po niyan ay magiging bar. Bar. O hindi po yung bar na may upuan, and then may basong maganda, hindi po yon. Bar. And bar in English, bar is Hebrew language.
Bar is son, meaning son. Kaya po yung salita pong Bar Jonah, son of Jonah. Ano pa? Bartolome, Bartimaeus, son of. So, ibig sabihin po, in the very beginning, there is already a house, and there is already the son. So, pagka po sila ay kinunik mo, ang ibig sabihin, son's house. And that is the title of our message today, Son's House. In the beginning, sa mind, heart, and sa konsepto ng Diyos, meron ng house, ang kanyang Son. And His Son is Jesus Christ. What is the house for? The house for is pupunuin niya ng maraming tao. That is why the Lord said, subdue it and replenish the earth. Fill the earth. Pupunuin. Kaya ang utos ng ating Panginoon, kay Eva at kay Adan, fill the earth. Kay Noah, fill the earth. Kay Abraham, fill the earth. Kay Jacob, and so on and so. Pati po sa atin, fill this earth. Ng alin? Ng tao. Yun po ang utos ng Panginoon sa atin. So in the very beginning, Son's house is already there. Sa pasimula pa lang, naghanda na ang ating amang Diyos ng bahay para sa kanyang anak. Natitirhan ng kanyang maraming magiging anak. Sino po dito ang nagbalak na magtayo ng bahay? Si Ate Jules, one time, nagkukwento siya, nagbabalak siyang magpagawa ng bahay. Gusto nga niya up and down so that sa taas magkakaroon pa ng room para sa kanyang mga anak. At third floor pa para sa kanyang mga apo. And fourth floor pa para... Sabi po yan ni Sister Juliet one time, nagbabalak siyang magpatayo ng bagong bahay. Pag nagko-conceptualize tayo ng, at tulad noon, bahay, ini-imagine natin, merong room dito para sa anak ko, merong room dito para sa anak kong babae, merong room dito para... At ganun po yung konsepto ng ating amang Diyos, na in the very beginning, you were in the mind of Christ. Oh. You don't, and you do not have any wow reaction. That is a triple wow. Di po ba doon sa isang awit natin? Na you were already in the mind of Christ. And in one song, sabi doon, Jesus Christ do not want heaven without us. Di ba? This place is for us. Hinanda na po ng Diyos para sa atin. Ang tanong, nandun na ba kayo sa house of God? Ang Diyos po, nagplano ng ganyan. Ibig sabihin, it reflects God's intention for humanity to expand and fill the earth. The whole earth. Pero ano po ang gusto ng tao? Ano po ang gusto ng tao? In Genesis 11 and 3. Punta po tayo sa Genesis 11 and 3. Sabi po doon, they said to each other, and sabi ko po, maiksi lang ang aking magiging preaching. I only prepared 9 pages. So, Genesis 11 and 3, sabi po doon, come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used bricks instead of stone and tar for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. Sa Tagalog, sabi niya, halika kayo at magtayo tayo ng isang lungsod. Isang lungsod na mayroong toreng aabot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magpakawatak-watak sa daigdig. Pagkatapos ng baha, ang sabi ni Yahweh kay Noah, then God blessed Noah and his son, saying to them, be fruitful and increase in number, fill the earth. Magpakarami kayo, yun ang sabi after the baha, but approximately 300 years ang nakalipas. Ito na po ang ginawa ng apo-apuhan ni Noah. Sabi niya, para wag tayong magkawatak-watak. And what is the instruction of the Lord? Fill the earth.
Punta kayo sa lahat ng dako ng daigdig na to at punuin nyo. Sabi nila, tama na ito, gagawa lang tayo ng isang city. Pag isang city, isang lungsod ng Muntinlupa, kakaunti yan. So sa ikaisip ni Nimrod, sabi niya, dito na tayo sa Shinar. Dito tayo sa Shinar. Tayo-tayo lang. Walang lalabas, walang lalampas. Gagawa tayo ng condominium na napakataas at lahat tayo sama-sama para huwag tayo magkawatak-watak. Yun po ang kanilang intention. But God's intention is spread out. Fill the earth. Subdue it. So taliwas po. Taliwas na taliwas ang gusto ng tao sa gusto ng Diyos. Di po ba? Ayaw po natin ang magpakarami. Gusto natin tayo-tayo lang. Sa ating church po, matagal na po nating minimithi na tayo ay magpakarami. Dahil iyon po ang nais ng ating Diyos. Sa ating pong kapanahunan, napakalaking issue po ng population explosion. Yung overpopulation, malaking issue po yan sa atin. Alam niyo po ba kung ilan na ang bilang ng tao sa mundo ngayon? Wala pong nakakaalam. Hindi ko rin po alam, pero nag-research po ako. Ang sabi po doon, ang tao daw po ngayon sa buong mundo is 8.2 billion. Sabi ko, mas marami pa rin ang kita sa sabong. 8.2 billion sa buong mundo. Ang pinakamalaki pong population sa daigdig, ano po? Okay. Hindi ko din po alam yan nung una. Nag-research po ako. Sabi, ay ang India. Ang India po ay 1.46 billion. Ang sumunod po ay, China. Ang China po is 1.41. Konti lang po ang lamang ng India. At alam niyo po ba na ang Pilipinas ay pang-14 sa madaming population. So pinagpala po ang Pilipinas. Sa napakaliit na 7,000 islands, tayo po ay nagkaroon po ng bilang na 116 million. Pero sa kaisipan po ng mga dalubhasa, ang bilang na ito ay sobra-sobra na kaya't gumagawa po sila ng kaparaanan para magkaroon po ng depopulation. Mabawasan ang daigdig na ito. Paano ang ginagawa nila ang kaparaanan? Gumagawa sila ng survey. Di po ba nagagawa sila ng birth control? Iba-ibang uri ng birth control? Yung family planning? Ginagawa po nila yan. Yung gobyerno po natin ay naggagawa ng lahat ng kaparaanan para mahadlangan ang pagdami ng tao sa mundo. Ano pa po? Ngayon po, ang lahat ng gobyerno sa lahat ng daigdig and even different institution, nagsusupport po sa LGBTQ. Why? Kaparaanan din po yan para hindi lumaganap ang dami ng tao. Dahil sila po ay hindi nagre-reproduce. Hindi nagpo-procreate. Ang gagawin nila, ang mga mag-asawang LGBTQ ay aampun na lang. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magkaanak. At ang ating gobyerno, kung ano-anong mga kaparaanan ang ibinibigay, training, seminar, para mahadlangan po ang pagdami ng tao because sobra-sobra na daw po ang tao sa mundo. Ang sabi po ng ating Panginoon kay Abraham, tignan mo ang mga bituin sa langit. Tignan mo ang sand in the seashore. Ganyang karami ang magiging anak. So, ibig sabihin, ganong karami ang gusto ng Diyos na tao sa mundong ito. O sana po, dito ay wala namang pong humahad lang sa pagkakaroon ng anak ng mga tao. Basta, nandun po sa tamang kaparaanan. Di ba? So, siguro po hindi po alam ng mga nasa gobyerno natin na ang kanilang ginagawa ay rebellion against God. Yung pong mag-promote ka ng mga birth control, etc., ay rebellion against God. So, napot po tayo. So, si Yahweh po ay gumawa po ng panibagong covenant, the covenant of grace.
Again, covenant of grace is no longer obedience, kundi po doon po tayo sa promise. Yung pong sa promise seed kay Abraham, sabi niya, maraming anak, pero karungtong po doon yung promise seed, si Jesus Christ po, si Jesus Christ. In the New Testament, hindi na po natin makikita ang command na be fruitful and multiply. Hindi po sinabi yan kay Mary, be fruitful and multiply. Hindi po yan sinabi kay Peter, kay John. Hindi po inutos siyang be fruitful and multiply. So, ibig bang sabihin na putol na ang utos ng Diyos? Na bago na ba ang utos ng Diyos? Na bago, pero iyon pa rin. Na bago, pero iyon pa rin. Ang sabi po ng ating Panginoon, it is no longer the physical children, but spiritual children. Kaya po in Matthew 28 and verse 18, ang sabi po ng ating Panginoon, sabi niya, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito na po yung mandate po natin. Ang tawag po dyan is the Great Commission or the mandate for Christian. Para po sa ating mga Christians, be fruitful and multiply. It's the same, pero bago. No longer the physical children, but spiritual children. Make disciples of all nations. Go! Humayo kayo. Yun din po ang utos ng Panginoon. Ang sabi niya, all authority has been given to me. All authority, binigay kay Adam, kay Noah. But now, it is na kay Lord Jesus Christ. At ang sabi ni Lord Jesus Christ, kayo, na aking mga disciples, go, make disciples of all nations. We are to reproduce spiritual children. Yun po yung gusto ng ating Panginoon ngayon. Magkaroon tayo ng mga mapuno natin ang heaven ng spiritual children. So, ang mandate po, the Great Commission, emphasizes the responsibility of believers to share their faith and expand Christian community globally. Fill the earth. Fill the earth ng alin? Ng mga spiritual children. Inatasan tayo para humayo at ibigay po natin ang mabuting balita. Bakit mayroong kailangan mabuting balita? Balikan po natin yung letter Beth. Kala nyo, tapos na, no? Parang tapos na yung tema, pero hindi pa po. Balikan natin yung letter Beth. Ito yung pinakamaganda. Wala kang isa lang ng Beth. Meron akong isang Beth na malaki. Sige. Yan na po yung pinakamalaki. Okay. Ang picture po ng Beth is a house. House. It has a roof, may flooring, may wall. But it has an opening. That is the door. So Beth, the house of God, has roof, has wall, has flooring, but it has an open door. Why open door? Why open door? Door is for, sabi natin last year, ito ay for entry and exit para maglabas at pumasok. It is open and it is permanently open because Jesus Christ is still waiting for some people. Not all people, but some people. Jesus is still giving His invitation. In Matthew 11 and 28, a very popular verse, ang sabi niya, come to me. Come to me, my house is open. Come to me, who? You who are weary and burdened, and I will give you rest. In my house. In my house. Come to me.
ang door is still open. And Jesus is continually and day by day inviting people to come. Come into my house and you will find rest. Come to me, all you who are weary and who is not weary in this world today. Lahat po ng tao is lost. Ang lahat po ng tao ay weary. Kaya God is inviting all to come so that you can find rest. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Come to me. So sa pasimula pa lamang, sabi na ni Lord, come to me. In the beginning, God created His house. Jesus is the beginning of all beginnings. He started this world with a beginning. He started this world with beginning for us. Para po sa atin yung beginning na yun. A new beginning, a perfect beginning. Yun po yung gusto ng ating Panginoon sa atin. Ang lahat po ng taong ito ay mayroong pinasimulaan. Nung tayo ay isilang, si Eva at si Adan may pinasimulaan. Ang pasimula po natin, lahat ay mali. Lahat ay palpak. Because Romans 3:23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat po tayo ay nagpasimula ng mali. Because of Adam and Eve and because of our daily routines, mga mali, maling kaisipan. But we have and we can have a new beginning. Only Jesus Christ is the beginning maker. Jesus is the beginning maker. And He can give you a new beginning. Tayo po, lahat po tayo, nagkamali. Pero ako, nakapagtama na po ako. Nung makilala ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, I had my perfect beginning. And yung pong iba din can have their perfect beginning. Yung pong iba din na sa palagay ninyo, hindi po kayo nagkaroon ng tamang pasimula because ang family ay broken, because kayo ay hindi unwanted child po kayo, you can have a new beginning. And hindi lamang po new beginning, it is a perfect beginning. And not only perfect beginning, but a beautiful beginning. Kanino po? Kay Lord Jesus Christ. And even today, Jesus Christ is inviting people para po magkaroon ng perfect beginning. Sa atin po sa BCC, ang sabi po sa atin ng ating Panginoon last January, 2025 is our year of beginning. Yung pong iba, beginning po ng new life, yung iba beginning ng new career, yung iba beginning ng new business, new relationship, whatever. But you can have a new beginning. Lalo't higit na ipinangako ito sa atin ng ating Panginoon. BCC, you have your perfect beginning. Why? His grace is abundant, napakadami. Napakadami pong biyaya ng Panginoon na available sa atin every day, every now and then. It is available. And ayaw ko pong matapos ang ating service today without inviting other people na sa palagay nyo wala pa kayong perfect beginning. Maaari po nagkaroon kayo ng beginning, new beginning. Maaari pong yung iba sa inyo, ang taming pinasimulan, but you cannot see the fruit. You need Jesus Christ. You need Jesus Christ to have a perfect beginning. Lahat po tayo pwede magkaroon ng beginning. But it is not a beautiful beginning, not a perfect beginning. So today, I am inviting kahit sino sa inyo, maaari po kayong lumapit sa ating Panginoon to have a new beginning. Especially po sa mga bisita natin today, baka hindi nyo pa po naranasan ang perfect beginning kay Jesus Christ. This is now the moment. Ang pagkakataon pong ito ay hindi nyo plinano. Ang pagkakataon pong ito ay orchestrated by God para sa inyo. This is a special moment for you
So I'm inviting you all, kung kayo po ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you can come to the front and magsabi lang po tayo ng small prayer. And this very day, I don't promise you, but the Bible said, you can have your perfect beginning. Would you like to make a step forward para tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior? Huwag po kayong mahiya. Pwede po kayo dito. Kung pinag-iisipan niyo po ng matagal, pwede po. Pwede tayo maghintay up to 10 o'clock in the evening. So, okay po. Alam ko sa puso po ninyo, kayo ay maaaring nahihiya, maaaring natatakot. You are not entering a new religion. You are entering a new relationship kay Jesus Christ. Nahiya po kayo? Huwag po kayong mahiya dahil ang sabi po ng Bible, kung kayo ay mahihiya sa akin before man, ganun din po ang sabi ng ating Panginoon, maaari ko din kayong ikahiya before my Father in heaven. Maiksing panalangin lang po. The door of heaven is open wide for you to come and accept the Lord. Sige po. Meron pa? Napakaluwag pa po ng bahay ni Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, sa mga taong binuksan mo ang puso para kayo ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. I pray, Father God, na bigyan mo sila ng puso na meron pong pagnanasa na makabilang mo din sa iyong tahanan in heaven. Okay, mari po kayong sumunod sa akin sa maiksing panalangin. Sabihin po ninyo, Father God, marami pong salamat sa pagkakataong ito na ko ay inyong inimbitahan upang makabilang sa inyong tahanan. Lord Jesus Christ, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Banal na Espiritu, pagharian mo ako. Amang Diyos, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa inyo. Magbuhat po ngayon, kayo na ang maghari sa akin. Gabayan mo ako sa araw-araw. Bigyan mo ako ng kauhawan sa iyong salita. Marami pong salamat. Ako ngayon ay kabilang na sa iyong kaharian. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon. Kayo ay tunay na mabuti at hindi po kayo nagsasawa na mag-invite ng mas marami pang tao, for your heaven is not yet filled with people who will worship you and honor you. So today, Father God, I thank you for sa lahat po ng mga tao sa lugar na ito. Pagpalain mo po sila, igawad mo sa kanila ang desires ng kanilang puso, igawad mo rin po sa kanila ang matagumpay na buhay, at higit sa lahat, ang pangako ng perfect beginning ay mag-umpisa sa bawat isa po sa lugar na ito. We thank you, Father, in the name of Jesus. Amen and amen.